Dear IFM, kahit gaano pa katibay ang paninindigan mo na hindi ka gagawa ng masama, kung minsan dahil kapit ka na sa patalim, mapipilitan ka na lang gawin ito para sa mga mahal mo sa buhay. Mga idol, itago niyo ako sa pangalang Tonyo. Pagpasensyahan niyo na lang sana ako kung hindi ako masyadong magbibigay ng detalye tungkol sa akin at kailangan ko ring palitan ang pangalan ng mga taong kasali sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Siguro ang masasabi ko lang, mahigit 30 anyos na ang edad ko. Hanggang doon na lang. Pinoprotektahan ko lang naman ang seguridad ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Pero alam ko namang lalo niyong maiintindihan kung bakit ko ginagawa ito kapag napakinggan niyo ang kwento ko. Tonyo, kumusta ang biyahe mo? Ayun, nakakapagod. Buti nga nakauwi na ako at sobrang traffic. Pumasok na tayo sa loob at nang makapagpahinga ka na. Sige. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako bago umuwi. Mabuti ka pa. Oh, bakit? Di ba kayo kumakain? Hindi pa eh. Naku, mabuti na lang at may dala akong pagkain. May dala ka naman pala eh. Hawak-hawak ko nga, di mo lang pinapansin eh. Ay, salamat. Ang akala ko, hindi na kami makakapaghapunan eh. Nagtataka nga ako eh. Hindi ka ba pinayagan ng amo mo ngayon na mag-uwi ng pagkain? Hindi eh. Ha? Bakit daw? Ang mahal-mahal daw ng presyo ngayon na mga binibili namin sa palengke para sa karinderya. Pati ba naman yan, Melay? Ipagdadamot pa ng amo mo sa'yo? Wala akong magagawa, Tonyo. Hindi ko naman pwedeng suwayin yung amo ko at baka mawalan pa ako ng trabaho. Parang hindi ka naman nagtatrabaho dun eh. Ang liit-liit ng sinasahod mo. Ganun talaga. Hindi tayo nakatapos ng pag-aaral eh. Kung nakapagtapos lang sana tayo, baka may magandang trabaho tayo, mas malaki pa yung sweldo. Si Tintin nga pala, nasaan? Ay, oo nga pala. Natutulog sa kwarto yung anak natin. Nilalagnat eh. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nakainom na ba ng gamot yun? Nakautang ako dyan sa kapitbahay kaya nakabili ako ng gamot. Sana nga gumaling na siya eh. Sakitin talaga yung anak natin. Ay nako. Alam mo Melay, kung minsan tuloy, parang pinagsisisihan ko na itinanan kita nun. Kung hindi lang tayo masyadong naging mapusok, hindi siguro natin dinadanas yung ganito kahirap na buhay. Huli na para magsisi tayo, Tonyo. Nandito na eh. Ginawa natin to eh. Hindi pa nga tawanan na lang natin. Wala na tayong magagawa. Harapin na lang natin yung problema. Ang importante, magkakasama tayo at mahal natin ang isa't isa. Dahil sa matinding pagmamahal ko kay Melay noon, napilitan akong itanan siya dahil hindi tanggap ng mga magulang niya ang relasyon namin. Lalo pa silang nagalit sa akin dahil nabuntis ko ang anak nila. Pero kung kailan nahihirapan na kami ni Melay sa buhay, saka ko napagtantong mali yata ang naging desisyon namin. Pero huli na ang lahat. Papatunayan ko na lang na kaya namin kahit na walang suporta nila. Basta hindi masama at marangal ang paraan kung paano kami kumita ng pera. Yan ang usapan namin ni Melay at yan ang prinsipyong nagpapatibay sa aming dalawa. Pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, mukhang hindi na mapapanindigan ni Melay ang prinsipyong pinanghahawakan niya. Oh, saan ka galing? Tonyo? Gising ka pa? Oo, gising pa ako. Kakahintay sa'yo. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako mapakali. Tonyo naman. Wala ka namang dapat ipag-alala eh. Hindi naman ako masyadong nag-aalala. Yun naman pala eh. Sana natulog ka na. Uuwi naman ako ng ligtas dito sa bahay eh. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali. Tonya, pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Pagod ako eh, ha? At bakit ka naman napagod?
Ha? Pinagod ka ba ng customer mo? Tonyo? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Melay, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ha? Kaya ba napapadalas ng ganitong oras ka na umuwi dahil nagbebenta ka ng laman? Tonyo, sorry. Magpapaliwanag Sige! ako. Sige! Ha? Ipaliwanag mo! Dahil kahit kailan, hindi ko matatanggap tong ginawa mo! Kaya ko lang naman ginawa yun kasi kailangan natin ng pera. Aba, Melay! Hindi dahilan yan para gawin mo tong kalokohan na to! Ha? Bakit? Nagtatrabaho naman ako Di ba? Nakukulangan ka ba sa ibinibigay ko para sa pamilya na to? Hindi naman sa ganoon. Pero tanggapin natin yung katotohanan. Yung sinasahod mo sa pagpapasada ng jeep, yung kinikita ko sa karinderya, hindi pa rin sapat yun para sa mga pang-araw-araw natin. Kahit na, Melay! Kahit na! Hindi mo pa rin dapat ginawa to! Ano gusto mo? Panoorin ko na lang nagugutom yung pamilya natin, ha? Kung hindi dahil sa kinikita ko dito, baka matagal na rin tayong napaalis dito sa inuupahan natin. Anong sinasabi mo? Ha? Kasalanan ko kung bakit nangyayari sa atin to? Nang dahil sa akin kaya nagawa mong magbenta ng laman? Wala akong sinasabing ganyan. Parang ganun na yung dating ng sinasabi mo sa akin eh. Akin lang. Isinakripisyo ko na ang sarili ko para sa inyo. Sakripisyo? Ha? 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 Talaga? At anong gusto mong gawin ko? Palakbakan kita? Ha? Ha? Ang hinihingi ko lang sa'yo, intindihin mo kung bakit nagawa ko to sa'yo. Hindi, Melay. Hindi. Kahit ano pang palusot ang sabihin mo, mahirap patawarin yung ginawa mo sa akin. Kaya ako nagkasala. Dahil mahal na mahal ko kayo. Pero hindi dahilan yun para pabuyin mo ang sarili mo. Oo, mahirap tayo. Wala tayong pera. Pero may dignidad tayo. Kahit na anong mangyari, hindi tayo gagawa ng masama para kumita. Napakalaki ng kasalanan na nagawa sa akin ni Melay. Pero hindi ko pinatagal pa ang nararamdaman kong galit sa kanya. Siyempre, napakasakit ng ginawa niya sa akin pero wala rin namang mangyayari kung patatagalin ko pa to. Pinili ko na lang naintindihin siya dahil alam kong napilitan lang naman siya dahil sa hirap ng sitwasyon na kinakaharap ng pamilya namin. Pinatawad ko na lang siya at pinaalalahanan na dapat gawin namin kung ano yung tama at nangako naman siya sa akin na hindi na niya uulitin ang kasalanan niya. Kaya tuloy lang ang buhay para sa amin. Nahihirapan pero nabubuhay ng marangal. Pero hindi ko akalain na darating din ang panahon na susubukan na naman kami ng pagkakataon at mukhang ako naman ang mahihirapang panghawakan ang prinsipyong pinaniniwalaan ko. Ay, natutulog na ako, Tonyo eh. Ini-store mo pa ako? Pasensya ka na, Butch. Kailangan ko yung tulong mo eh. Ay, oo nga. Nabalitaan ko nga yung nangyari sa anak mo. Ano? Kumusta na nga pala siya? Ayun. Okay na rin yung kondisyon niya. Mabuti naman kung ganun. Kaya lang, hindi pa rin kami makalabas sa ospital eh. Oh, akala ko ba okay na? Oo, pero kulang pa rin yung pambayad namin kaya hindi namin siya mailabas. Alam mo pare, sakitin talaga yung anak mo, no? Oo nga eh. Meron ka ba dyan? Malaking halaga yata yung kailangan mo eh. Oo, Butch. Hindi biro yung babayaran namin kaya nga hindi ko maintindihan kung saan ako makakahanap ng pera. Nagbabakasakali lang ako dito. Wala akong hawak ngayon dito eh. Nagastos ko din. Pasensya ka na pare.
Ganun ba? Ay, sige. Hahanap na lang ako ng ibang mauutangan. Teka, sandali lang, Tonyo. Huwag ka munang umalis. May sasabihin pa ako sa'yo eh. Butch, hindi naman sa binabastos kita. Pero alam mo naman yung sitwasyon ko eh. Nagmamadali ako. Alam ko yun. Alam ko. Pero tingin ko matutulungan kita sa problema mo. Oh, sabi mo wala kang pera ngayon. Paano mo ako matutulungan? Ay, Tonyo. Ganito. May itatanong muna ako sa'yo. Gusto mo bang kumita ng malaki? Oo naman. Meron akong alam na paraan kung paano ka kikita ng malaki, pare. Pero dapat, matibay ang sikmura mo sa trabahong to. Lakasan ng loob ang kailangan dito. Ano? Marami na akong pinagdaan ng hirap, Butch. Kung lakasan ng loob lang pala yung usapan, kayang-kaya ko yan. Okay. Sigurado ka? Wala naman akong ibang pagpipilian eh. Kailangan ko ng pera para mailabas ko na yung anak ko sa ospital. Pwede bang sabihin mo na sa akin yung kung ano yung pagkakitaan na yan? Tonyo, huwag kang maingay ha. Tayo lang to. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya sasabihin ko sa'yo kung ano yung isang pinagkakakitaan ko, okay? Ha? Teka, ano ba kasi yan? Pare ito. Lumapit ka. Gusto mo bang magbenta ng droga? Ano? Akala ko ba malakas ang loob mo? Pero Butch, masama yan eh. Kaya nga kailangang malakas ang loob mo dito kasi nga masama yung gagawin natin. Wala ka na bang ibang alam na trabaho? Yung maayos naman, yung marangal. Wala ka nang makikitang marangal na trabaho na makakakuha ng malaking pera. Tsaka kailangan mo na agad ng pera, di ba? Ano? Aatras ka ba? Aba, ngayon pa lang magdesisyon ka na. Huwag mo nang palagpasin ang pagkakataon na to. Sinasabi ko sa'yo, sa laki ng kikitain mo dito, hinding-hindi mo pagsisisihan ito. Kahit labag sa loob ko, pikit mata kong tinanggap ang alok ni Butch sa akin. Dahil sa hirap ng sitwasyon na hinaharap ng pamilya namin, napilitan akong tanggapin ang nakakasukang trabaho na ito. Mailabas ko lang ang anak ko sa ospital. Nagalit pa ako kay Melay noon dahil napilitan siyang gumawa ng masama para kumita ng pera. Pero hindi ko akalaing kakainin ko rin pala ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Ganun lang siguro talaga. Kapag talaga kapit ka na sa patalim, mapipilitan ka ng bumitaw sa prinsipyong pinaniniwalaan mo at hindi ko na alam kung paano ko matatakasan ang ganitong sitwasyon ko. Nailabas na namin ang anak ko sa ospital pero dahil malaki ang kinikita ko sa pagbebenta ng droga, aaminin kong natukso rin ako na ipagpatuloy ang ganitong trabaho. Iba kasi talaga ang epekto sa'yo kapag nakahawak ka na ng ganong kalaking pera. Nagtatanong na nga sa akin si Melay kung saan ko raw ba ito kinukuha. Nahahalata ko nang nagtataka siya kung bakit malaki ang kinikita ko kaya kung ano-ano na lang ang idinadahilan ko para lang matigil na siya sa kakatanong sa akin. Noong una, naging masaya na ako sa nangyayari. Wala na akong pakialam kung may nasisira ba akong buhay sa ginagawa kong ito. Kumita lang ako ng malaki. Pero hindi rin nagtagal, pinaalalahanan ako ng konsensya ko na hindi ako ito. Nilalabag ko na ang prinsipyong pinaniniwalaan ko. Oh, Tonyo, bakit nandito ka pa? Butch, gusto lang kitang makausap pare. Wala pa akong supply dito ngayon. Baka bukas pa. Balik ka na lang bukas. Hindi yan yung ipinunta ko dito pare. Ganun ba? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Ay, unang-una, Butch. Gusto ko lang na magpasalamat sa'yo sa ginawa mong pagtulong sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Nangangailangan ka nung mga panahon na yun eh. Basta ako, nagmamaganda ng loob lang ako sa'yo.
Kapag ikaw naman ang nangangailangan, tutulungan din kita. May utang na loob ako sa'yo eh. Ayos. Ayos lang yun. Pero mukhang okay naman ako, pare. Yun lang ba yung sasabihin mo sa akin? Hindi pa yun pare. May sasabihin pa ako. Tonyo naman, ang dami mo naman palabok, kaya sabihin mo na. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin to sa'yo. Huwag kang kabahan. Okay, relax ka lang. Ako lang naman yung kausap mo dito. Ano ka ba? Butch, gusto ko nang itigil tong trabaho na to. Ano? Teka, ano sinabi mo? Ayoko nang magbenta ng droga, pare. Tonyo naman. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ano ka ba? Bakit naman hindi? Butch, ayoko na talaga. Nakukonsensya na ako. Kumikita nga ako ng malaki pero naninira naman ako ng buhay ng ibang tao. Akala ko ba malakas ang loob mo, ha? Malakas ang loob ko pero hindi para sa ganitong trabaho. Nasusuka na ako sa ginagawa ko. Alam mo, Tonyo, tanga ka ba? Hindi mo ba alam na walang nakakali sa grupo? Ano ba alam yun? Baka naman pwedeng pakiusapan si boss. Samahan mo lang ako. Tapos ako na lang yung kakausap sa kanya. Bobo! Alam mo yun ka, bobo. Kapag pumunta tayo doon at yan ang sinabi mo sa kanya, hindi na tayo makakalis sa buhay doon. Ba? Kung ganun, hindi na lang ako magpapaalam sa kanya. Basta ititigil ko na yung pagbenta. Hindi ko naman ikakanta yung grupo eh. Kahit na pare. Ano ba? Kapag nalaman ni boss na hindi ka na nagbebenta, patay kang bata ka. Ito, tandaan mo kapag sumali ka sa grupo, buhay mo lang ipinuhunan mo. Kung ako sa'yo, huwag kang titigil magbenta. Kapag tumigil ka, hahantingin ka. At alam mo, baka pati pamilya mo, idamay nila. Ano ka ba? Natakot ako sa mga sinabi ni Butch sa akin. Ngayon ko lang talaga napagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon na pinasok ko. Nang dahil sa pagpasok ko sa sindikato, nailagay ko na pala sa panganib ang buhay ng pamilya ko. Pero hindi talaga kinakaya ng konsensya ko ang pinapagawa sa akin ng nasalihan kong grupo. Hindi ko na kayang mabuhay at kumita ng malaking pera kung alam ko namang merong mga buhay na nasisira ng dahil sa ginagawa kong pagbebenta ng droga. Kailangang makaisip ako ng paraan para matakasan ko ang sitwasyon kong ito. Kailangang may gawin ako para hindi ko madamay ang pamilya ko. Tonyo? Ano yung ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Nag-aayos ako ng gamit. Oo nga, pero saan ka pa pupunta? Hindi ko pa alam. Tonyo, naguguluhan na ako sa'yo. Aalis ka pero hindi mo alam kung saan ka pupunta? Pwede ba, Melay? Huwag ka munang magulo. Nagmamadali lang ako. Meron ka bang tinatago sa akin, Melay, huwag mo muna akong tanungin. May tinatago ka nga! Bahala ka kung yun ang iniisip mo. Nagtataka ako sa'yo eh. Paano nangyari na bigla-bigla kang nagkaroon ng malaking pera? Wala na nga akong panahon para pag-usapan pa yan. Hanggang kailan ka mawawala, ha? Hindi ko alam. Puro hindi mo alam lahat ng mga sagot mo sa akin, ha? Wala ba akong makukuhang matinong sagot sa'yo? Wala, Melay. Wala sa katinuan yung pag-iisip ko ngayon. Kaya pwede ba, ha? Pabayaan mo muna ako. Hindi, Tonyo. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin yung totoo. Saan galing yung malaking halaga na yan, ha? Hindi mo na dapat pang malaman yan. Bakit tayo mo sabihin, ha? Asawa mo ko! Hindi tayo kasal, Melay. Pero kaya ako hindi sinasagot yung mga tanong mo para maprotektahan ko kayo ni Tintin. Tonyo? Ano naman? Ano ba itong pinasok mo? Ang kulit mo naman eh. Sige na. Sasabihin ko na. Nagbebenta ako ng droga. Ano? Nagawa ko lang yun kasi kailangan natin ng pera noon para mailabas natin si Tintin sa ospital. Tapos nagtuloy-tuloy na. Tonyo naman!
Di ba ang sabi mo sa akin, may tigitad tayo? Ang sabi mo, kahit na anong mangyari, hindi tayo gagawa ng masama para kumita. Alam ko, pero ito na yung sitwasyon natin eh. Itigil mo na yan. Ititigil ko na nga. Kaya lang, kapag tumigil daw ako, hahandingin ako ng grupo. Kaya kailangan kong tumakas. Kailangan ko umiska po. Sinubukan kong bigyan si Melay ng pera pero tinanggihan niya ako. Hindi niya raw matatanggap ang perang galing naman sa masama. Ang hinihingi lang niya ay wala naman sanang masamang mangyari sa akin. Hindi ko gustong iwan ang pamilya ko pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin ito para masiguro kong hindi sila mapapahamak. Nagpakalayo-layo ako para hindi ako mahanap ng grupo. Pasensya na pero hindi ko nasasabihin kung saan ako pumunta para magtago. Inabot din ng mahabang panahon ang pagtatago kong ito. At maraming taon ding hindi ko nakita ang pamilya ko. Lumipas ang 10 taon at nabalitaan kong nahuli na ng mga pulis ang dating grupong sinalihan ko. Kaya lumakas na ang loob kong lumabas at hanaping muli ang mag-ina ko. Sino po sila? Tintin, ikaw na ba yan? Sino po kayo? Anak, sino ba yung kumakatok? Tonyo? Melay, ako nga. Papa? Tintin! Ano ka ba? Papasok mo yung tatay mo. Pasok po kayo, Papa. Hindi na. Nakakahiya. Huwag na po kayong mahiya sa amin, Papa. Pasok po kayo. Sige. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa amin? Pasensya ka na, anak. Mahabang kwento. Pero balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko kayo iniwan noon. Pwede ko po ba kayong mayakap? Oo naman. Oo naman, anak. Ako nga tong nahihiya sa inyong mag-ina eh. Papa. Anak. Mabuti naman at ligtas ka. Nagpapasalamat din ako at walang nangyaring masama sa inyo. Papa, iiwan ko na lang po muna kayo ni Mama para po makapag-usap kayo. Sige, anak. Salamat. Pwede ba kitang mayakap? Melay, may asawa ka na. Hindi yata tama. Wala akong pakialam. Matagal kitang hinintay. Gusto ko lang na mayakap yung unang lalaki minahal ko. Kahit sa huling pagkakataon. Sige. Bakit ba nangyari sa buhay natin to, Tonyo? Kasalanan ko, Melay. Kasalanan ko. Huwag mo magsisihin ang sarili mo. Basta ang importante, walang masamang nangyari sa ating lahat. Nandito bang asawa mo? Wala. Pumasok sa trabaho. At kahit nakita ka niya dito, sigurado akong hindi siya magagalit sa'yo. Tanggap niya kami ni Melay. Tanggap niya ang nakaraan ko at kung sino ako. Paano mo siya nakilala? Nung bumalik ako sa mga magulang ko, may nireto sila sa akin. At siya yung naging asawa ko ngayon. Nung una, ayoko sa kanya. Siyempre, ikaw pa rin ang laman ng puso ko noon. Pero paunti-unti ko siyang nakilala. Hanggang sa pakasal na ako sa kanya. Ay, gusto ko pa sana siyang makilala. Pero di pa siguro ngayon yung tamang panahon. Ayoko lang siguro masira yung pamilyang binuo niyo ngayon. Ikaw ang bahala. Pero
Ikaw ba? Kamusta ka na? Maayos bang kalagayan mo? Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Ayos lang ako, Melay. Huwag kang mag-alala sa akin. Wala na akong tinatakasan at tinataguan ngayon. Kaya malakas na ang loob ko ngayon na kamustahin kayo. Yun lang ang hinihingi ko sa Diyos. Yung ligtas kayo. Nag-iingat pa rin ako ngayon dahil hindi pa rin ako pwedeng magpakakampante. Baka kasi may malalaking tao na nasa likod ng grupong dating nasalihan ko. Pero kailangan ko na ring labanan ng takot na nararamdaman ko dahil kung magpapadala ako dito baka hindi ko na ulit makita ang pamilya ko. Dobleng ingat na lang talaga ang ginagawa ko para masigurong walang masamang mangyayari sa akin. Sa ngayon, nagmamay-ari ako ng isang maliit na negosyo at sinisigurado ko sa inyong marangal ang negosyo kong ito. Nakilala ko na rin ang bagong asawa ni Melay at sa konting panahon, nagkakilala kami, masasabi kong nasa tamang tao ang mag-ina ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. More power at magtagal pa sana ang inyong programa. Tonyo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.